Sa ilalim ng kalmadong kapaligiran ng Camden Eco Park, isang pamilyar na mukha ang nakita nating nagmuni-muni. Hindi tungkol sa mga tropeo, hindi tungkol sa mga MVP awards, kundi tungkol sa oras. Si Eliza Valdez, ang mukha ng Philippine Volleyball sa loob ng mahigit isang dekada, aminadong ninanamlam na lang ang bawat segundo sa loob ng court. Sabi nga ni Eliza, hindi ko alam kung ito na ang una at huli natin. Isang linyang nagpahinto sa mundo ng PVL fans. Ito na nga ba ang simula ng dahan-dahang pag-exit ng isang alamat? O isa lamang itong paalala na sa edad na 32, iba na ang priorities ng ating phenom? Ngayong araw, hihimayin natin ang papel ni Valdez sa Team Heart at kung bakit ang All-Star Showcase na ito ay higit pa sa isang exhibition game. Aminin natin, nag-iba na ang takbo ng laro sa Creamline. Sa pagpasok ng mga batang core, mas naging kontrolado at selective na ang minuto ni Valdez. Pero huwag kayong magkamali, selective doesn't mean less impactful. Sa nakaraang 2026 All-Filipino Conference, napatunayan ni Eliza na siya pa rin ang steady force ng Cool Smashers. Noong nawala sina Gemma Galanza at Pons dahil sa injury, sino ang tumayo? Si Eliza. Hindi na siya yung player na kailangang pumalo ng 50 beses kada laro, pero siya yung player na magbibigay sa'yo ng puntos kapag clutch time na. Kung susuriin natin ang stats ni Eliza ngayong season, makikita nating mas mataas pa rin ang kanyang efficiency rating sa back row defense at leadership transition. Hindi na siya ang main gunner, siya na ang glue na nagdidikit sa team para hindi sila mag-collapse sa pressure. Ang presensya niya sa loob ng court ay sapat na para kumalma ang mga kasama niya. Pero dito sa All-Star Game, iba ang istorya. Kasama ni Eliza sa Team Heart ang mga bagong mukha na tinitingala ng kabataan na yon, sina Vanny Gandler at Bella Belen. Sabi ni Eliza, excited siyang makita kung paano mag-prepare ang mga batang ito. Imagine, ang isang Eliza Valdez, idol pa rin ang turing sa mga rising stars. Ito ang kagandahan ng All-Star. It's a bridge between generations. Let's talk about the matchup. Sa Team Heart, asahan natin ng isang mentor-mentee dynamic. Si Bella Belen, na kilala sa kanyang grit at angas sa court, ay makakatabi ang isang Valdez na master ng composure. Paano lalaro ang Team Heart? Sa tingin ko, gagamitin ni Valdez ang All-Star na ito para i-set up ang mga bata. Asahan nating hindi siya ang laging tatakos ng bola. Mas makikita natin siyang nag-organize ng play at nagbibigay ng inspirasyon sa bawat timeout. Ito ay laro na punong-puno ng chemistry at saya, imbes na purong kompetisyon. Bakit nga ba mahalaga ang All-Star Showcase na ito para kay Eliza? Dahil ito ang pagkakataon niyang maging estudyante ulit. Gusto niyang makita ang habits at mindset ni Bella at Vanny. Kahit nasaan ka na sa career mo, hindi pala natatapos ang pagkatuto. Sa mga fans na nagtatanong kung malapit na ba ang pagreretiro, ang sagot ni Eliza ay hindi sa salita, kundi sa kanyang mga kilos. Ninanamnam niya ang bawat tree planting activity, bawat interaction sa fans, at bawat minuto sa court. Hindi na ito tungkol sa pagpapatunay kung sino ang pinakamagaling. Ito na tungkol sa pasasalamat sa volleyball community. Sa dulo ng All-Star Showcase sa Camden, isang bagay ang sigurado. Magbago man ang role ni Eliza Valdez, mananatili siyang sentro ng sport na ito. Ang phenom ay hindi na lang basta scorer. Siya na ang gabay para sa susunod na henerasyon. Kayo, anong inaasahan ninyong performance mula kay Eliza, Bella at Vanny sa Team Heart? Sa tingin niyo ba ito na nga ba ang huling All-Star ni Eliza o may itatagal pa ang ating reyna? I-comment ang inyong opinyon sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel para sa mas marami pang volleyball updates. Hanggang sa susunod, ako si Joust Volley, laging handang maghatid ng kwento sa bawat laro. I'm passing this Creamline munggo to someone na nagsusuot ng butas na medyas! Yes! Kami yun din! Okay, good. Warm up pa lang, butas na. Dalawa sila, pero sa fireman ako pupunta. Laging sabaw. Laging galit. Partner in crime. Lakado lagi sa training. Wow! Pack na pack ang make-up.
lagi. Laging good vibes at laging nakasmile. Iyakin. Ay, nakikita ko siya na lagi umiiyak. Si Bebe, iiyak na yan. Marami kong hater eh, pero pinaka-hater. The mother of them all. I love you so much. Thank you. Only sometimes. Oh, my twin. Dapat pala ito my sister-in-law. Ate MG, sister-in-law. Nonchalant. Kapag wala na akong pera, siya yung magbibigay sa akin. Pass this cream line munggo to someone na Diyosa ng... Kasing fresh ko. Miss Ma'am na lagi kong kachika in the morning. Basing this Creamline Pinoy Classics Munggo sa foundation ng Creamline Christmas. Backbone! Kung wala siya, walang Creamline. Kapatid ko. Makakahanap na ngayon ng love life. My birthday today! Dahil birthday ko, ipapasok ko lang sa self ko. Thank you. Green light! Green light! Green light! Please say to my vlog, yo, follow me. Follow who? Me. Oo. Please say to them, follow me. Follow me. On Facebook. Me, Buding. Not you. Buding. Sister. Follow Buding on Facebook. Thank you. Ito na yung hinahanap nyo. Wait lang, ako nga kayo magulo. Ayan. Guys, hello! Paka-unfollow po si Buding. Wala na naman to, bagsak naman to, Paka-unfollow po si Buding. Wag naman. Please na. Ano ba ginagawa mo sa vlog mo? Ganto lang, Dapat sinasama mo ko sa mga mukbang, ganun. Uy, Mukbang ka. nahiya na ako niyan, Hindi na ako makakain yan. Kakain talaga ako, seafood. Sige, te. Ate. Thank you, te. Follow niyo na siya. Thank you, te. Bade, anong purpose ng ganyan mo? Wala na yan. Agay! Ayun, oo. Wait lang, ay. Bisa na sa kamay. Agay! Agay. Para mabilis, no? Tinutong pa eh. Hindi kaya itong pagwa. Sige nga, ikalan mo din mamaya. Ganun mo nga. Halay mo. Kaya yan. Vlogger? Oh, follow niyo daw ito ha? Tiara, yung ano naman, yung hindi labag sa loob mo. Hindi nga. Oh, okay. Hi everyone! Oh, follow niyo daw siya. Si Buding! Ayan, Ara My Loves ko yan. Ako talaga yung jowa ni Ate Ara My Loves.